Hello mga ka-DIY, welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video mga ka-DIY, meron lang ako i-share sa inyo. Yan, meron din na lang dito sa atin isang LED TV na Pensonic. Ang problema doon ito, may power pero ayaw mag-on. So yun ang gagawin natin ngayon mga ka-DIY, isang 32 inches. Yan, Pensonic yung kanyang brand. Okay mga ka-DIY, so try muna natin i-plug in dito. Ito yung ating AC wire. Yan, nagkakape muna tayo. Plug in natin. Yan, kung napapansin nyo, may power naman siya pero ayaw bumukas. Ito sa ilalim. Yan. Yan, may power dyan. Power on natin. Yan, nagpa-flashing. Nakita nyo. Yan, nagpa-flashing yung kanyang indicator. Kita ba yan, no? Nagpa-flashing. Yan. Yan, minsan mga ka-DIY, nagpa-flashing. Minsan, steady yung kanyang indicator. Power on natin. Ayaw. Yan. Rinig nyo? Yan. Pinawero na natin, ayaw pa rin. So yan ang gagawin natin mga ka-DIY. Ang problema kapag ganito, mga standby or minsan nagbe-blink, malamang yan mga ka-DIY sa mga regulator natin yan pukusan. Kapag ganun standby or minsan ayaw, minsan gumagana tapos biglang mamamatay, yan. So mga regulator natin yan tirahin. So yan mga ka-DIY, tara buksan muna natin. Pensonic 32 inches. Pinakalikuran natin. So ito yung brand niya, Pensonic. Tapos model number LED 3216 diamond cut. Bali 48 watts. So ito yung pinakalikuran. So natanggal na natin yung lahat ng mga screw dyan. Check na lang natin mamaya. Yan, pinagtanggal ko muna yung mga screw. And then, buksan muna natin. So ito lang yung design na kanyang circuit board. Bali ito kayang power supply section. Yan, power supply section. Din ang secondary. Then itong part ng system natin. Ang tinutukoy natin dyan mga ka-DIY, ito yung mga part ng regulator. Ayan, regulator yan, memory. Yan yung mga supply natin. Ito yung mga supply mamaya. Sukatan natin yan. Tingnan natin kung may mga bumagsak na mga voltahe or may nag-on na kahit na nag-on na yung voltahe kahit na hindi pa natin na power on. Yan. Bali, ulitin natin. Plug in muna natin dito. Plug in natin yan. Yan. Kung napapansin nyo, flashing. Yan, tapos biglang tumigil. Ayan. Parang mag-o na yan na parang hindi. Yan, power on natin dito. Yan, wala. Ayaw. Okay, sukatan natin ang voltahe dito sa kanyang secondary. Ito yung secondary part. Ito, secondary part na yun dito. Kasi yung primary natin may guhit naman. Ito, ikuha lang tayo ng ating tester. Ayan, select na natin sa DC yung ating tester. Naka DC mode tayo. Ayan, DC mode. Tapos yung ating test pad na black, ilagay natin sa body ground. Ayan, kasi yung positive yun, itutusok natin para sundan yung mga supply. Okay, so may power naman yan. Ang pinaka the best way dyan, dito tayo unang magtusok sa diode nya. Ito. Sa secondary na yan, yung diode na yan, nakadapa. Ayan. Check natin yung voltahe dyan. Dito. Ayan. 12 volts. So, present yung ating 12 volts. Supply yan nating secondary. Ito naman, yung sa kabila, 26 volts ito, 28. 28 volts. Ayan, sa diode na ito. Ayan. So, ang supply dyan ay 28 volts. So, yan ay supply papunta sa ating backlight. Ito yung supply nating backlight. Papunta yan dito sa ating backlight. Ito. Sa driver. Ayan, 28 volts. Present naman. Then mga ka-DIY, dito tayo sa focus sa kanyang regulator. Itong coil na ito na maliit ay supply yan. Malamang yan ay 1.2 volts. Sukatan natin. Ayan. So 1.9 volts meron. Meron siyang 1.9 volts. Ibig sabihin present yan. Mataas yan palang mga ka-DIY kasi ang regulator na yan ay 1.2 lang dapat yan. Dito 1.2 volts lang yan pero mataas yan, no? Napapansin nyo, mataas. 1.9 na, samantalang yan ay 1.2 volts. Next, ito, sa kabila. Yung 3.3 natin na regulator, yan. Ito, regulator yan, ng 3.3. Kasi na-mark dyan sa itaas na 33, ibig sabihin, yung 33 na yan, yan ang 3.3 volts. So, present yung ating 3.3 volts. Next is, dito tayo sa 1.8 volts natin. Dito. Ngayon, meron na kagad siyang 1.8 volts. So try muna natin mga ka-DIY dito sa kanyang mga regulator. Balikan ko na lang kayo mamaya, check ko lang muna ito kasi nagkaroon na siya ng 1.8 volts.
Yan, kanina yan mga ka-DIY, hindi yan nagkakaroon ng 1.8 volts samantalang na hindi pa yan nagbe-blink. Yan, pag may timingan kasi na hindi ito mag-blink, ibig sabihin lamang, tapos nagsuka tayo dito sa kanyang regulator na 1.8, lalabas lang yan kapag sinaksak natin, din mawawala bigla. Pag nawala bigla yan, at pinawero natin sa remote, saka palang lilitaw sana yung 1.8 volts na yan. Okay, so babalikan ko na lang kayo, ito troubleshoot ko muna. Okay, tara. Ayan mga ka-DIY, kung napapansin nyo kanina, yung regulator na yan na 5 pin regulator, yan ang regulator na yan ay 1.2 volts yan dito. Sa coil mo yan magsusukat, dito kaya magtusok niyan sa pinaka coil. Dito, 1.2 volts yan dyan. Ang gagawin natin kasi kanina, ang sukat ng coil na ito is 1.9. So mataas yon kasi hindi yan mag-on yung ating system kapag may na-detect siyang mataas na voltahe dito. Kapag sobrang baba naman, hindi naman mag-on yan. Dapat yung required lang na voltahe yung kinakailangan ng system para mag-on. So yung 5 pin regulator, yan, 5 paa yan, tatanggalin natin yan. Papalitan natin yan ng regulator din. Maghahanap tayo sa ibang power supply o sa ibang board, main board, na kumuha tayo ng ganito rin, 5 pin regulator. Pag wala naman, pwede naman tayo maggamit ng ibang module dyan, kagaya ng mga maliliit na module natin na supply. Yan, pwede tayo mag-inject dito sa coil ng 1.2. Pwede rin maghanap tayo ng IC na yan, na regulator din, 5 pin regulator IC. Pwede natin palitan ito ng module, pwede rin tayo mag-back converter, pwede tayo mag-jump ng supply dyan ng 1.2. Basta meron tayong 1.2 volts na i-inject dito sa coil na yan. At pwede rin tanggalin yung coil, pwedeng hindi. Okay, so ito yung gagamitin natin pang test muna. Bali, ito yung gagamitin natin. Mag-inject tayo dyan ng 1.2 volts dito sa aking back converter. So 1.2 volts, yan ang kakailanganin natin na supply. Kasi kanina 1.9 mataas yon. So 1.2 na yan, yung ground yan, ito. Yung ating positive ito. Inject lang muna ito, supply. So ito yung ano nyan. Ito yung ating ground. Tapos yung positive naman, yun na itutusok natin. So bali ito mga ka-DIY yung ano, yung ating pang-inject sa 1.2 galing doon sa ating back converter. So tanggalin muna natin yan gamit yung ating sugon. Tatanggalin muna natin ng ano, ito yung IC na yan, tatanggalin muna natin gamit yung ating hot air. Hot air na lang yung pagtanggal natin dyan. Okay, remove ko lang muna tapos mag-inject tayo ng 1.2 volts yan. Tingnan natin kung mag-normal. Tara. So ayan ang mga ka-DIY, natanggal ko na yung kanyang regulator. Bali yan, bali 5 paa yan, 5 pin regulator IC natin. Tatanggal na natin yan. Ang gagawin natin, tabi lang muna natin to dito. Yan. Mamaya na pukusan natin yan. Tapos yung ating 1.2 volts na ito, buhay na yan. 1.2 volts yan, buhay na buhay itong ating test prod. Meron yang karga. Itusok natin dito sa coil. Diyan o. Kasi kanina yung sabi ko, diyan ako kumuha kanina ng 1.2 ito. 1.2 volts yung kanyang output ng ating back converter. Yan ang itutusok natin dito pag inject. Malaking tulong kasi yan. So bago natin inject yan, plug in muna natin yung pinaka AC cord. Ayan, saksak muna natin yung ating AC cord dito. So meron na tayong ano dyan, indicator. Then itusok na lang natin to, yung ating supply. Pag tinusok natin yan dito, lalong lumiliwanag siya mga ka-DIY. Yan, napapansin nyo, lumiliwanag kapag tinusok natin yung 1.2 volts. So ang gagawin natin, kunin ko muna yung tinusok nating supply. Kung napapansin nyo, yung ilaw niya ay bumaba ang indicator, bumaba yung kanyang liwanag. So itusok ko yung ano, tusok ko yung supply natin. Yan, kung napapansin nyo, malakas na naman yung ilaw niya. Ang gagawin natin, i-power on natin dito. Yan, power on natin, tingnan natin kung magkulay green yan. Power on ko lang dito. Yun, kung napapansin nyo, nagkulay green na. Yan, nagkulay green, bumukas na yan. Pati yung backlight, nakita nyo ba yung butas na yan? Nagkaroon na siya ng backlight. Yun, di ba? Ayan o, kulay green na siya. Buhay na yan. Yan, buhay na yung ating LCD niyan. May display na yan. Yan, samantalang nakatutok yung ating test prod dyan na supply. Pagka tinanggal ko yan, mawawala yung kulay green na yan doon. Yun, napapansin nyo doon sa gilid o. Yun doon.
yung kulay green natin na indicator at saka yung ating test rod ay buhay. Subukan ko i-unplug ito. Yan, pagtanggal ko ng ating supply, kung napapansin nyo, yung indicator niya ay nagkulay red. Ayan, so ito yung ginamit natin para pan-testing lang. Ang gagawin natin, maghahanap na lang ako ng regulator na suitable dyan para palitan natin ng regulator yan. Okay, hanapan ko lang yung nag-remove tayo nito. Yung maliit na yan, ni-remove natin. Okay, hanapan ko lang sa ibang board ng pang-replace natin. Mga ka-DIY, kung napapansin nyo, yan yung regulator na pinagtanggalan natin kanina. Yung 5-pin regulator IC. Yan siya. So ito na yon, tinutukan natin. Yan. Ito naman ang tutukan natin, yung pang-replace natin dito sa kabilang board. Ito naman yon, yung 5-pin regulator dyan. Kukunin natin basta nandito lang yan sa coil. Basta 5-pin regulator, yan na yan. Tukan natin ang camera. Yan. Yan ang tatanggalin natin. Pang-replace natin yan doon. Wait lang. So yun, tinitimpla ko pa yung ating camera. Yan. Bali, tinutukan natin ng microscope. So na yan ang 5-pin natin. Yan yung tatanggalin natin kasi yan ang supply dito sa coil na yan na 1.2. Yung 5-pin regulator natin, supply yan dito sa ating coil sa 1.2, papasok na doon sa ating system. Bali yan ang tatanggalin kung pang-replace o pampalit natin. Pwede din tayo gumamit ng iba. Yun, tinutukan natin yan yung tatanggalin natin. Pwede rin tayo gumamit ng ganito. Module na maliit yan. So meron din tayong 1.8 18.8 volts. So hindi pala suitable ito. Yung iba, pwede gumamit yung mga buck converter, pwede yung mga buck converter. Okay, so ganun lang, replace na natin yung itong tanggalin na lang natin yan, tapos ilipat natin. So ayan mga ka-DIY, tapos ko na siyang install, nailagay na natin. Ayan, so gamit tayo ng hot air. Then yun ang regulator natin na 5-pin. Ayan na, dito. Yan yung 5-pin regulator natin. Pwede kayong gumamit ng ito, buck converter na lang, pwede din. Pwede din kayong gumamit ng iba-ibang klase ng type na mga module para sa mga step down. Yung mga step down yan, pwede natin gamitin. Step down module. Okay, so plug-in muna natin, testing natin to. Ayan, plug-in natin. Then may power tayo dyan. Tingnan natin kung mag-on na. So yun mga ka-DIY, nagkulay green na. Then bumukas na yung kanyang backlight. Tingnan natin sa ilalim dito. Yan. Yan, tingnan natin. Kung napapansin nyo, may display na good na yung kanyang picture. So wala namang tama yung kanyang LCD. Yan, maganda pa naman. Okay, so salangan natin ng antena. Lagyan natin ng antena. Try natin. Yan. Ayan, nilagyan natin ang antena, tapos silipin natin yung pinaka-display niya. Ito sa ilalim. Yan, working naman mga ka-DIY, wala namang tama yung kanyang LCD at maganda naman yung response. Yan. So, yung sa gilid, sizing lang yan. Format natin yan sa sa size. Lipat na natin yan sa 16:9 yung sizes ng LCD para bumuka o lumapad yung size natin. Yan. So, okay na mga ka-DIY. Ayos. Yun. So yun lang, yung regulator lang yung sani, kaya nagkaroon ng blink dito sa ating indicator. Hanggang dito lamang mga ka-DIY at maraming salamat sa inyong panonood. Again, JF Tutorial. Bye bye.